Ginagawang paghahanda ng Commission on Elections, partikular na ito ang paglalagay ng checkpoint para yan sa 2025 midterm election. Yan at iba pang mga detalye tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na sa Enero 11 na magsisimula ang pag-aayos ng COMELEC checkpoints sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda sa election 2025. Ito ay kasabay rin ng implementasyon ng gun ban. Ayon sa komisyon, ang susundin sa mga COMELEC checkpoints na itatalaga ay plain view doctrine. Ibig sabihin, kailangan lamang ibaba ang mga bintana at buksan ang ilaw sa loob ng kani-kanilang mga sasakyan kapag dadaan sa mga naturang checkpoints. Dagdag pa ng komisyon na hindi dapat ikabahala ng publiko kung sakali man na magkaroon ng mga COMELEC checkpoints sa kanilang lugar dahil ito'y maaari para sa mga kandidatong magkakalaban o may naitalang mga karahasan sa lugar. Ang lahat ng ito ay ginagawa para sa buong kapayapaan ng eleksyon 2025. Kaugnay pa nito, ang mga ide-deploy ay mga kapulisan at militar. Siyempre kapag may checkpoint na by January 11, checkpoint na ng commission yung mga checkpoints kasi na nag-i-exist Philippine National Police yun. Iba yung checkpoint ng COMELEC kasi hindi lang naman sa baril o deadly weapons ang aming pakay doon. We need to establish the fact na ganito pa lang kaagad, gusto namin ayusin yung mga problema dyan sa lugar. Like, kung ay makakatulong sa atin para sa tamang assessment ng ating peace and order situation patungo sa ating halalan. So again, ang lahat ng checkpoints must ensure the constitutional rights of the Filipinos. Samantala, sa pagsisimula ng pag-imprenta ng mga balota para sa election 2025, ipinahayag din ni Garcia na tinanggal na ng komisyon ang mga pangalan ng mga kandidatong nabigyan ng hatol na final at executory at mga hindi nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema sa mga iimprentang mga balota. Siniguro rin ni Garcia ang publiko na kung sakali man ay magkaroon ng aksyon ang kataas-taasang hukuman sa mga susunod na araw, gagawa ng paraan ng poll body para sundin ang desisyon. Ang importante, basta simple lang po. So yung kandidato, ang resistance kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali man may aksyon, ang Court Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!